So yun na nga mga idol, welcome back dito sa ating channel Aljan TV here. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe, pakihit na rin notification bell para updated kayo lagi sa mga videos natin pinopost kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan natin itong OFW Pension Act na talagang nag-viral siya within pinost to nung October 16 ng Department of Migrant Workers sa kanilang page, which is si Erwin Tolfo nga ang naglabas nito, Chairman Committee of Finance Subcommittee. So sinabi nga dito yung OFW Pension Act, masarap siyang pakinggan, no? Pero syempre hindi alam ng karamihan kung ano ang napaloob doon sa Senate Bill 252 na yun nga yung panukalang OFW Pension Act. Syempre pinost lang doon kung ikaw ay isang OFW, kung ikaw ay cleaner, house taker, lahat ganyan, DH, pasok ka dito sa OFW Pension Act na to. Siyempre nakakatuwa kasi first time nating marinig to at saka first time na pinost ng DMW or Department of Migrant Workers. If I'm not mistaken, hindi ko rin nakita noon. So siyempre hinanap natin itong bill na to. So grabe nga yung reaction nito, no? Yung engagement. Umabot ng 52k likes, 12k comments, 13k shares. So marami natutuwang OFW. Pero hindi natin alam kung ano na paloob. Siyempre sinilip natin yung bill na nilabas na available naman sa online. So ito yung nakita natin dun sa bill. Although hindi naman tayo wala rin tayong maalam dito kahit paano, konti lang yung nalalaman natin. So talagang tinignan ko kung ano itong bill na to. So ito yung napaloob sa bill. So Senate Bill 252 introduced by Senator Erwin Tolfo. An act establishing the Overseas Filipino Workers Pension Fund to provide pension to overseas Filipino workers and for other purposes. So explanatory note. Lagi naman sinasabi nila to, no? Talagang modern day heroes daw ang mga OFW. Millions of Filipino families, despite this, many OFWs return home with little no savings or retirement plan. Tama nga naman. So, kasi pag OFW tayo, usually nagpapadala talaga tayo buwan-buwan sa ating mga pamilya. So, yung parang savings natin, konti lang din talaga at saka wala tayong retirement plan. So maganda yung panukalang OFW Pension Act para sa mga OFW. Pero ano mang napaloob sa bill na to? The bill is seeks to establish OFW Pension Fund. Ito pala, kailangan magkaroon din pala ng fund to provide OFW, especially those who are engaged in manual skilled, technical occupation that require physical labor, specialized training, or vocational skills. Likewise, there will be monthly pension in the amount at least 5k per month to eligible OFW. Ito hindi pa malinaw sa akin pero sa video ni ni Erwin Tolfo nakita ko doon na kailangan din nating mag-contribute yung mga OFW. So, mamaya ipakita ko po sa inyo. So, ito nga i-sign niya nung July pa to. July nilabas, July 8, 2025. So, matagal na. Ngayon lang talaga siya nag-viral, no? Dahil pinost nga ng Department of Migrant Workers. Tapos may nakita dito regarding po doon sa sino yung makaka-avail, yung number 5. Diretso natin sa number 5. Sabi dito, Section 5 is eligibility. The benefits of this act shall apply to an OFW who is at least 60 years of age upon retirement with accumulated 15 years of overseas employment. So, kailangang 60 years old ka. Tapos, kailangan ka 15 years ka of overseas employment. Kailangan registered ka sa Philippine Overseas Employment Agency, POAA, DMW, OWA. Kailangan, syempre, kasama na yan dan, syempre yung maging active member ka ng OWA. Okay. Provided that pension is under the act shall be separate and distinct from the pension of OFWs covered by SSS. So, bukod pa to sa SSS, tsaka yung GSIS. Overseas Filipino workers, OFW pensions is eligible overseas Filipino workers shall be entitled to receive a monthly pension of the amount at least 5,000 pesos. So, ito yung pinaka mababa, 5,000 pesos per month upon retirement to the pension plan to be established by the Department of Migrant Workers. So guys, para mas malinaw tayo rito,
merong sinabi si Erwin Tulfo sa pagbisita niya doon. Sinabi niya doon na kailangan tayong mag-contribute. Meron din isang video akong pinost, interview niya kay Karen Davila last time sa INC. So sinabi nga rin niya doon na kailangang mag-contribute yung mga OFW. So in-expect ko rin talaga na hindi na tayo kailangan mag-contribute, kundi kasi sabi nga naman nila malaki yung contribution ng mga OFW sa remittance pa lang natin. So bakit hindi na lang doon kukuhanin? Yun yung nasa isip ko. Pero syempre, eto nga, nalaman ng lahat, kaya siguro nag-off ng comment si Erwin Tulfo sa kanyang Facebook account post kasi alam niyang talagang babanatan din ito ng mga OFW. Wala pa namang sinabing effectivity ito. So, ito ay bill pa lamang. So, tingnan natin kung ano ang maaaring mangyari. So, ito yung video na kakapost lang ngayon ni Erwin Tulfo sa kanyang Facebook page. Pakita ko rin po sa inyo. Pag ikaw po ay nagpasya na umuwi sa Pilipinas, magkakaroon pa po ng pensyon, bukod pa po sa SSS. Ito po yung ginayad natin na OFW Pension Act. Po sa inyo, nag-file po tayo ng panukalang batas, Senate Bill number 252. Pag ito po ay naaprubahan, ito ay tatawagin na OFW Pension Act. So magbibigay ka ng 50 euros, bibigyan ka ng gobyerno, tatapatan ng gobyerno ng 100 euros para po sa retirement po ninyo. Diba, sabi niya, kung magbibigay ka ng 50 euros, tatapatan ng gobyerno ng 100 euros. So, kung sino lang yung makapag-contribute, yun lang yung makakuha din nitong OFW pension plan. Hindi ko lang alam kung mandatory ito sa lahat ng OFW or kung sino lang yung gustong mag-apply nito. Wala pang clarification regarding that. Pag kayo po umuwi na sa ating bayan, contribution po ninyo, mapupunta po ito sa ikanga pension fund po ninyo. Yung contribution natin ng mga OFW mapupunta doon sa pension plan, pension fund, na yun yung tinatawag na OFW Pension Act. So, kung ano yung kinocontribute natin mga OFW, yun din po yung ating magiging pension. So, kagandahan lang siguro, tatapatan ng, sinabi nga, kung 100 euro yung ating, kung 50 euro yung ating ilalagay sa pension plan, kumbaga ikaw kinocontribute mo, tatapatan nito ng 100 euro. So wala pang clarification talaga dyan. So malalaman natin yan pag siguradong makapasa itong bill na to ni Erwin Tulfo. Kung ikaw ay caretaker, kung ikaw ay house cleaner, kung ikaw ay DH, kung ikaw ay driver, kung ikaw ay gardener, kung ikaw ay ikama OFW na nagtatrabaho ngayon dito, pasok ka. O, diba? So yun mga kabayan, hantayin natin kung kailan maapurbahan ito. Pero kayo, ano ang masasabi nyo regarding po dito sa OFW Act na ito na talagang nag-viral simula nung pinost ng Department Migrant Workers? Don't forget to comment down below mga kabayan, lalo na kung ikaw ay isang OFW. Okay? So ano ang masasabi mo sa panukala ito ni Erwin Tulfo regarding po doon sa OFW Pension Act para sa mga OFW?